para po sa budget ng House of Representatives. 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Oo nga, no? Wala po sa committee hearing yan. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga ang tanong, no, dito sa mga tulong guys. Bakit walang hearing na para naman sa kanila mausisa ng bayan ang mga budget nila, di ba? Yun ang tanong ng nakakarami. Your Honor, Madam Chair, tangina mo. Yun. At ito pang mga binabanderan ninyo na public office is a public trust. Oh, nasaan na yun, Madam Brosas? Ito si Brosas mga guys, in-interview ni Ted Filon. Akala niya, makakalusot siya. Natawanan lang siya ni Ted Filon dito. Dinideliberate. Oo nga, no? Wala po sa committee hearing yan. Anong attached agency? Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Paano attached agency? Saan to naka-attach? Sa legislature, dalawa lang naman sila. Senate and the House. Oo. But usually, nakalagay siya sa ano tawag dito, sa booking ang dating. Plenary deliberations nilalagay. Hindi pero wala sa committee. Wala sa committee, But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Time-honored tradition. Parang na-legalize na ang pagsisip-sip nila sa budget mga kababayan na hindi na i-scrutinize. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition. Tapos, makagisa sila kay BP Sara, grabe. Tinapyasan ng 70% off. Tapos, inilipat doon sa DSWD para pang-ayuda na ibibigay naman ni Tamba. Po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan. Yes. Bakit hindi ka kumakalampag dyan? Arlene Brosas, bakit hindi ka kumakalampag dito sa pamimigay-migay ayuda ni Tamba na kalahating trilyon po ang budget this year, mga kababayan ha? At more than kalahating trilyon for the next year. Overall, 1 trillion plus na sa loob ng 2 taon na pamimigay-migay ng ayuda in the name of Tamba. Bakit hindi mo na-scrutinize yan, Brosas? Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon poprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. Ang tawag dyan, mga kababayan, peking makabayan. Alisin nyo na yung makabayan black na pangalan, nakakahiya kayo. Makabayad. Yan ang maswagay. So siguro kami ngayon na taong bayan tatanong din, bakit ho sa Makabayan Black hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy? Para lahat na. At tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara. Actually, ayaw. Selective mga kababayan Dahil BFF na sila ni Tamba, mga kababayan. Pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. Sino nga? Sige ha, unahin mo yung scrutinize yan si Tamba Loslos. Tingnan natin, Arlene Brosas. Bibilib na kami sa'yo. Okay lang, birahin mo si Sara Duterte. Dahil simulat sa pool pa lang, binibiran niyo na siya Pero, isalin niyo si Tamba Loslos, yung best friend mo Kulang na lang magbeso-beso mga kababayan. Kulang na lang ang tawag ay Mars, Mare, Mads, Madi. Kulang na lang po talaga mga kababayan.
Para na talagang magkumpare. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized. Siyempre, Ostracized, kasama na isang tabi daw mga kababayan. yun, kabahagi yun, palagi naman. Na isang tabi ba yan? Kabahagi na nga yan ng grupo ni Tamba. Kampi-kampi na sila mga kababayan, di ba? Laban sa mga Duterte. Hindi na kami bago doon, Ted. Ibig sabihin, parang kahit naman anong gawin namin, Oo. we're in the Yes, opposition. opo, Yan na opo. talaga yung Opo. Pero ma'am, just to stress the point, ano po, kayo Eto no, clear naman ang ugnayan nito sa mga makakaliwang grupo. Doon sa mga namumundok. Dapat na, disqualified na ito ng COMELEC. Bakit nakakapunta pa sila dyan, di ba? Sumisip-sip ng pondo ng bayan para gamitin laban din sa bayan. mo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo. So yung nga po ang tanong din namin. So is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget, pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, at doon na lang po yan inaaprobahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan? Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. Ungas, pinagdedebatehan daw mga kababayan, wala lang nagtatanong. Sino makikipagdebate? Sarili niya? Huwag ka nang magkaila dyan, brosas. Ganun, ganun yung ganyan mga pa. issue. Pinagdedebatehan naman pero wala lang nagtatanong. Sino kadebate mo? Sarili ko. Yan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, Kaya nga mga kababayan, ang sabi, etong Kongreso, Senado ang pinakabulok na institusyon sa bansang ito dahil dyan, nagbibleed tayo ng pondo. it passes, pero in-open sa plenary for Opo. deliberation. Opo. Yun sa plenaryo siya yung time na yun. Opo. Baka takot magtanong ang mga congressmen. Isa ka na. Scrutinize mo si Tamba. Tapos kami, hindi naman na namin nabubusisi kasi nga, ang dami rin namin inaasikaso. But anyway, Ano inaasikaso nyo? Focus kasi sa mga Duterte mga kababayan dahil stick to the plan. that's a good point. At nabutata talaga itong Makabayan Black na talagang sip-sip. Alam naman natin na sip-sip ito kay Romualdez. Ngayon, na-corner siya sa tanong. Bakit? Walang committee hearing ito pagtungkol sa budget ninyo. At tapos, lumulobo pa ang budget ninyo. Yan. Sunog si Arlen Brosas mga guys. Ito si Makabayan Black. Naalala nyo last kay BP Sara na hearing. Talagang nag-alburuto siya na bakit wala. So, paano tayo magtatanong? Nung kay Presidente kahapon, hindi kami nakatanong, bla bla bla, kasi nag-invoke ng traditional courtesy. At ang nakakatawa dito mga guys, si Brosas, tinanong siya, kabobo talaga. Bakit? Pag sa budget deliberation nila, doon lang sa plenary, tapos walang makakita. Ang sabi niya, ano kasi yan, courtesy of the house. What the fuck, courtesy? Another courtesy. Nag-i-invoke naman sila. So isipin nyo kasi yung plenary, sila lang sila yung mga yan. Yan ang hirap sa mga tulongges. Ito nga, totoo nga talaga itong sinasabi nilang kinokontrol po ni Romualdez at saka itong si Saldico. Meron akong kwento. Kahapon, pina-attend ako na isang forum. Akala ko, ano daw yun tupad. Pagdating namin doon, akap. Sa isang congressman pero I will not name names, alright? Kasi alam niyo naman, ikwento ko lang sa inyo kung bakit totoo talaga sinasabi ni BP Sara. Pumasok kami doon, iniwan yung cellphone namin, binigyan kami ng number kasi bawal yung cellphone sa loob. So yun palang red flag na. Hanggang nasa loob na kami, pina-fill up na kami, tapos biglang sumulpot itong congressman. Pero hindi ko pangalanan. Tapos ang sabi niya, tayo ay na-bless, masaya tayo kasi ako bilang congressman nyo dito, alam niyo naman na masipag ako. So ang ginagawa ko, lagi lang ako nakadikit kay Romualdez. Kung saan siya pupunta, doon ako palagi sa grupo. Kasi pag naiiwan ako, hindi tayo mabibigyan ng biyaya.
So, yun ang sinabi ng congressman, ha. Tapos, binabandera pa niya na magpasalamat daw tayo kay Congressman Romualdez. Pinakita niya doon sa presentation niya, mga guys, yung mga makikita natin usual na pagpasok ni Romualdez sa gym na lahat naka-uniforme. Binibigyan pala lahat doon, yung similar doon, kanya. Tapos, parang proud na proud siya na nakadikit siya kay Romualdez. Kaya nabiyayaan ng 12 billion a year na ayuda. At naiintindihan natin yung ayuda, it's coming from DSWD. Kasi yung form na pinapill up nila, para isubmit lang yun sa DSWD. So wala palang cash out nung time na yon. Pinapill up na kami para isubmit nila. But before nila isubmit, no, instead of nung una, DSWD directa na yan eh. Ngayon, pinadadaan mo na nila sa Kongreso. Tapos mag-debriefing ngayon ang mga Congress sa district kung saan pupunta itong si Tambaloslos. Ha? Isipin nyo yan, ha? Before siya darating, lahat na naka-fill up ng form ng TUPAD or AKAP or any ayuda, yun na ang mag-aabang ng putang inang itong si Romualdez. Yun, tapos kakaway-kaway. Yun pala yung makikita natin, mga guys. So, nagtataka ako. Gusto kong tanungin sana yung congressman. Kaya lang, ordinary yung tao lang tayo. Pero isipin nyo. So, ibig sabihin, kung hindi siya nagpakapalan ng mukha na talagang didikit kay Romualdez, walang aabot na ayuda. So, ganun ang naging sistema. So, nasaan na ang patas doon? Diba, mga guys? Nasaan na ang it is unfair na kung sino lang yung makadikit sa kanya at siya lang ang bibigyan ng biyaya. So, yung budget, instead, sa communalities natin, isang buong budget, kada distrito, patas dapat yan, di ba? So, wala. Yun lang talaga ang sistema. So, kailangan lang talaga, kasi sabi ng congressman na, kailangan, minsan pa nga ako, doon na ako nakaabang sa, sa door ni Mr. Romualdez. Tangina. Ano tayo, para tayo nagiging pulubi, naghihingi tayo dito sa putang inang Romualdez, di ba? Ang hirap na. Alright. Ang haba ng kwento ko, guys, basta yun ang experience ko kahapon, ha. Kahapon yun. Talagang nag-aalboroto ako, putang ina. Totoo sinasabi ni Madam Sara na 2 tao lang, ha, ang nagdidirekta. May hawak talaga sa pera natin, mga guys. No? Yung pera tinapyas niya, lalagay na niya sa ayuda niya. Ha? Instead na, DSWD na yan eh. DSWD na yan ang magbibigay dati pa. Ngayon, kinuha nila, padadaan muna sa Kongreso, i-briefing ang mga tao, no? Briefing muna ang mga tao sa talagang sa pag-endorsement itong si Tambaloslos. Lang niya, ginagawang makinarya niya. Ginagawang makinarya, mga guys, itong ni Tambaloslos, ang DSWD na pera ng bayan, hindi naman pera niya. Di ba, kapal na mukha nitong talagang, eto na nga si Lolong. Grabe ito kung makakain. Kasama pa yan si Saldico, nangyayang mga pakisipin nyo yung si Saldico, yung controversy sa kanya, yung pinasabog ni Joel Villanueva. Di umano, itong mga kumpanya ni Saldico na mga kontraktor, ay siya rin nagiging kontraktor, halos lahat, di umano na dito sa Kongreso. So, ibig sabihin, ang laki ng diferensya ng talagang salungat na salungat yung interest niya kasi siya pang may hawak ng kaban ng bayan. Paglabas niyan, mga proyekto niyan, may mga kontraktor. Kalimitan daw, di umano, doon sa kumpanya niya. Wala nang iba. So, wala kang pera, tiba-tiba talaga, no? Walang ka talaga po. Grabe itong mga pasabog ni Joel Villanueva. Oo, Dracula. Ikaw daw si Dracula. Sagutin mo nga yan. Uy, Saldico, sagutin mo. Ang ina mo. Dracula ka raw. O ano kaya kung araw? Ano kaya aura mo pag-araw? Ito na guys, ang sistema. Burgal na ito mga inatay. Tapos ngayon, wala. Nangalang mga tao palagi, no? Ito, kasi nasa pwesto sila eh. Sa kanilang poder eh. Sino ang pupunan ngayon? Yun ang tanong natin diyan ngayon. Sino ang kakalampag itong Congress? How can they pass a law that
would be against their will. Against sa lahat ng mga kagustuhan nila. So, paano ma-resolve yan ng Kongreso na yan? Langya talaga to. Only in the Philippines, my goodness. Kaya, nasa sa posisyon sila para makaabuso, mga guys. Public trust. Anong public trust? Baka magiging trust fund sa mga pera ninyo. Public trust fund. Langya to talaga, oh. Yun nga mga guys, yun ang hirap dito. Ngayon, ang konti pa ng pera ni BP Sara, isipin nyo, hindi na umabot ng 1 billion. What the fuck? Pero yung congressman na nagsalita kahapon, nakakuha na siya 12 billion a year. Tapos they are just praying daw na magiging twice a year. O isipin mo yung ayuda na yan. Once a year lang yung putang ina yan, bibigyan kayo ng ilan? 5,000, 10,000 lang. So yun. Yun ang realidad. Binibili ng tayo ng kakapiranggot itong mga hinayupak para to go with their will. The fuck? Diba? Nakakainis na itong mga tulunggis. Sana may imbestigahan to. Itong kay BP Sara na mabigat to na akusasyon. Mabigat. O, paano natin iusigin ngayon ang Kongreso na, uy, imbestigahan nyo, sarili nyo. Diba? Lalo na itong si Tambi at saka itong si Dracula. O, paano yung pagpa-imbestiga dyan? Paano natin kumbisihin niya yung mga tao na yan? No, ito, merong pasabog si BP Sara. Kailangan itong imbestigahan, no? Lang niya. Yan ang hirap dyan. So, asahan natin ngayon ang Senado. Dapat ang Senado, no, mapansin to nila. Ito, BP Sara, ano to eh? Vice Presidente to, nagbigay ng pahayag na direkta about corruption. Ha? Nung dati, kahit na may itong mga dilawan lang, kahit na hindi senador, ito si Trialis, sisigaw-sigaw lang putang ina, mayroon lang ano dahil, agad, Senate investigation. Ngayon ha, ito, mga tulunggis dyan, for your information, baka nakalimutan nyo ha, this is the Vice President of the Philippines. Ang sinasabi niya ay about corruption. Direct witness pa siya. Imposibleng hindi nyo mapapansin yan. Diba? Yun ang challenge ngayon. Yung mga sinasabi nyo public office sa public trust. O, imbestigahan nyo ito kay BP Sara. At saka importante kasi ito. Kasi ang taong inakusan niya, siyang may hawak ng kaban ng bayan. That's very important, di ba? Kung hayaan lang natin na itong Dracula, na sisipsip ng pera ng taong bayan dahil lang sa malakas sila, kasi nasa poder ito si Bongbong Marcos, langya, wala nga alam tong ang presidente natin eh. Walang alam. Mahilig lang to sa mga sinasabi niya, fake news. Yan ang mga excuses niya. Fake news. Fake news ba yung black eye mo? Lang yan. Ay nako, BBM. Ito, weak ka talaga eh. Ikaw ang pinaka-weak na presidente so far. Diba? Diba mga guys? Pinaka-weak. Talagang proud na proud siya na nakuha si Kibuloy. Proud na proud siya. Ano bang galit mo kay Kibuloy? Ano bang ginawa ni Kibuloy sa iyo na masama, Mr. President? Kayo mga tulong guys. Kayo mga tanso. Kayo mga realista. Kayo mga hinayupa kayo. Anong ginawa ng isang pastor? O sabihin natin kung meron siyang mga kailangan harapin. Harapin niya sarili niya. Problema niya yun eh. Pero bakit kayo galit na galit? Kung iisipin niyo about abuse, ang dami ng abuse na itong gobyerno na ito. Ang dami ng abuse na nangyari. Ito yung mga quadcom nila mga guys. It's just a waste of time. Bakit nila pag-uusapan pa? Tama yung kay Marcoleta. Bakit pa nila pag-uusapan pa na in-announce na ng presidente na bawal na? Dapat ipinagbawal na. Bakit pa nyo pag-uusapan pa? Ibabawal na nga yung pogo na yan eh. Di ba? So, obvious na hindi sila titigil ng kahol dyan, para masiraan talaga ito mga Duterte. So, hanggang saan ang kakapal ng mukha nyo na very obvious kayo, puro paninira kayo, na ang dami na problema nga ng bansa. Ito, nakaharap pa nga sa kalamidad, di ba? Mas inuuna pa ni Tambi yung mga kaway-kaway niya dun sa kanyang mga bagong
Ang tawag niya sa bagong Pilipinas niya, putang ina mo, bagong Pilipinas sa mukha mo, kapal na mukha mo talaga. Sipin nyo mga guys, ha? Pera ng bayan, pag ginagawa niya ng makinarya. Lupit! Lupit ni Dambi! Kanya ka, kailangan nating malaking net para mahuli natin itong buhaya na to. Alright mga guys, thank you for watching. Please like, share, and comment. And again, pasensya kayo sa Tagalog ko talagang. Bisaya po ako. I'm just trying my best. Alright. Shout out sa mga tao na nanonood hanggang ngayon. Alright. Thank you mga guys.